I love talking about end times as well as I love talking about Jesus. And these two are inseparable. Why? Because Jesus will get His church anytime. That's the main reason. That's the rapture of the church. Now let me tell you, I would like to share something like what will happen pagkatapos ng rapture. Okay. It's a disaster. Very, very alarming disaster to all those left behind, knowing that they don't know anything. Why that thing happened? I mean, why many people vanished? You know, napakaraming nawalang tao. Bakit? Paano? Nasaan yung bilyong-bilyong taong nawala? And aside from that, may mga pangyayari po talagang mga nakakalungkot during that time. Like for example, naganap yung rapture, nawala na yung mga tao sa mundo. Tayo po yun, mga Kristiyano tayo. Kasi mas maganda pong datnan tayo ng Panginoon sa rapture na buhay tayo kaysa yung patay. Although pareho naman pong okay din yun, pero mas magandang wag na tayong mamatay. I-claim na po natin yan, i-declare na po natin that we will one day meet the Lord in the air, na i-change na lang tayo. Kasi pag patay, bubuhayin pa. But we, who are still alive, sabi ng Biblia, ay papalitan na lang po tayo. I mean, yeah. Papalitan na lang po tayo ng bagong glorified body. Okay, to sum it up, bigyan ko po kayo ng nagagawa ng glorified body. Ang glorified body po ay nakakatagos sa mga pader. Si Jesus po ay tumagos sa isang pader nung pininid ng mga disciples ang pinto, sapagkat siya po ay glorified body na. At ang glorified body mula po dito sa kinatatayuan ko, papuntang Mars, Pluto, makakapunta po tayo dyan in less than 1 second. Yun ang nagagawa ng glorified body. Kaya ang rapture po ay mabilisan. Kling! Ganun lang. I mean, hindi po siya yung tipong dahan-dahanin ka. No, it's a very quick happening. That's why the world will wonder, what happened to those billions of people? Nasaan na po sila? Nawala sila. Yan. At ang nakakatakot po nito is that kung may mga airplanes, itong mabigat na concern, nag-take off yung aeroplano, nakuha na ng aeroplano yung sabihin natin na medyo may kataasan na ano niya, kalagayan niya, no? Tapos believer yung piloto. Pag nag-rapture na po yung piloto, mararapture, at ang aeroplano nakakalungkot, babagsak po, no? Ganon din yung mga buses. Kung may mga born again na driver, at lalo na po yung mga driver po ng mga pampasaherong dito po sa Pilipinas, o yung pampasahero, pero sa Amerika po kasi kanya-kanyang bihikulo po sila, vehicle. So hindi lang yan, kung ano may mga ginagawa ng tao, what makes people busy? Ano ba ang yung busy-busyhan sila? Ano ba yon? Siyempre pag morning, mga tao po magsisipilyo, maghihilamos. Iba nagsha-shower, ako po yon. Pag umaga pa lang nagsha-shower na po ako kasi as in pagising ko shower agad dahil humihina po yung supply ng tubig. Napansin ko, humihina na po yung supply ng tubig pagdating ng alas 6. So it's not that, you know, the same thing anymore. Tulad dati na masarap pong maligo, no, noon. Dahil maski ayos lang. Not now. Things are different now. I don't know why. But things are really different now. Milya-milya po ang layo compared nung mga nagdaang mga kapanahunan. So ganun po 'yon. You're just doing your daily routine, and you will be vanished. Kling! In less than 1 second, nasa ulap na po tayo. Kaharap na natin si Jesucristo, si Jesus. Okay? At yung nakakalungkot, yung mga naiwan po dito sa lupa, siyempre mga hindi man nanampalataya, those who reject the gospel of grace, nandito po sila, and they will meet someone nalilitaw sa kalagitnaan ng chaos, the Antichrist. At ito po ay magsasabi na nagkaroon ng alien abduction, kinuha raw yung mga praise the Lord, hallelujah. Alamin, ayan ang panunuya sa atin, especially nung yung mga nagdaang panahon. Praise the Lord, hallelujah. Di ba yung mga born again? They don't know kung ano meron tayo, si Jesucristo. Kasi sa kanila, alam nila may religion sila, alam nila na ayos sila sa Diyos because of their religion, but they don't know na
kailangan natin yung atoning sacrifice ng Panginoon na ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, na yung kanyang blood ay sapat na para tayo po ay maligtas. Hindi po tayo pwedeng iligtas ng relihiyon, no? Kaya ang maliligtas po yung mga nanahan lang kay Kristo. Yung hindi nanahan sa relihiyon, hindi nanahan sa mabubuting gawa. Ang mabuting gawa po ay resulta ng pakikipagrelasyon natin sa Panginoong Jesucristo. Hindi mo ginagawa ang mabuting gawa para maligtas ka. Gumagawa tayo ng mabuti dahil ligtas na tayo. Ganun po yun. So ang rapture of the church po ay para sa mga nagtiwala lamang sa tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Kaya pag dumating na po yung araw ng rapture, ito po ay very glorious day sa atin ng mga believers ng Lord. Pero doon sa mga hindi mananampalataya ng Panginoon, ito po ay napaka-disaster. Dahil sila po ay magdadanas ng 7 taong kapighatian na hindi pa nararanasan ng sandaigdigan sa pangunguna ng The Antichrist. Yun po ang mangyayari yan. Dahil yan po ang nakatala sa Biblia at yan po talaga ang magaganap. Walang nakatala sa Bible na hindi magaganap, sapagkat ang nakalagay po sa Biblia ay magaganap pong lahat. Paano yan? Hindi nag-rapture. Referring to the 23rd of September rapture na hindi naman po nangyari. Siyempre po, hindi po mangyayari dahil yan po ay dinate set po ng tao. Wala nakababatid, wala nakakaalam, sabi ng Bible. Kaya tayo po ay dapat sa Panginoon lang po tayo nananangan. No? Sa Panginoon lang po tayo umaasa. Sa kapangyarihan niya, sa pag-ibig niya, yun lang po ang ating sandigan. No? At alam natin, dahil sa ginawa niya sa Kalbaryo, doon sa krus ng Kalbaryo, tayo po ay dadagitin anytime. Pero yung mga maiiwan po dito, sila po ay dadanas ng kapighatian na sobra. Naniniwala po ko ang mga Bibles po ay hindi mawawala sa eksena, mananatili po dito. Mga maiiwan natin Biblia. The Lord will use that para sa mga taong gagamitin niya bilang mga tribulation saints. Sila ay maliligtas sa tribulation, no? Sila po ay makakabasa ng mga katotohanan ng Bible na tinatanggihan nila ngayon, church age. Uy, sabihin nila, hindi kami nakikinig. Merong channel sa YouTube, ganyan lang, yung Daily Good Vibes. Pinagtatawanan namin yung Daily Good Vibes sa kayo nagpre-preach. Sinasalitaan namin ng pangit. Pero ngayon, naiwan na kami. Sana naniwala pala kami doon sa sinasabi ng preacher sa Daily Good Vibes. At sana pala yung Daily Good Vibes channel, amin po itong shinare dati. Pero hindi pa huli. Dahil sa panahon yon, meron pa rin naman pong channel siguro ng Daily Good Vibes. Yan ang hindi ako sigurado. Kung papatanggal ba ng Antikristo, kasi baka. Pero yung mga Bible, hindi po. No? Ang Bible po ay mananatili. Ewan ko lang po yung mga YouTube channels natin na ito kung mananatili. Siguro sa biyaya ng Panginoon, mananatili rin po. Kasi Word of God naman yung preach natin dito. Hindi po natin alam yon, hindi natin sigurado, at hindi na natin malalaman dahil nasa langit na po tayo, na rapture na tayo. Okay? Kaya mas maganda itong church age, pagtuunan ng pinaka-importante, pananampalataya kay Jesucristo. Yan lang ang magdadala sa iyo sa langit. Actually, hindi lang po rapture ang pinangangambahan dapat. Dahil habang nandito ka pa, wala pa yung rapture, ang tao pwede pang dumanas ng physical death. At pag namatay ang isang tao ngayon, church age, na wala kay Jesucristo, diretso pa rin po siya sa impyerno, doon sa Hades, mag-aabang hanggang araw ng paghukom para itapon siya sa literal hellfire, Gehenna, na kung tawagin ay Gehenna. So yan po ay talagang magaganap. The rapture of the church is certain. Hindi man sa paraang alam mo, kundi sa paraan ng Panginoon. Very true. Very true and very true. It will happen anytime na ang rapture of the church ay magaganap na, dahil dadagitin ng Panginoon ang kanyang iglesia, ang kanyang church, no? At tayo ay papasa Panginoon na forever and ever. The Lord Jesus is faithful. Sa ngayon, i-share natin ang gospel. Huwag tayong mangimi na i-share ito sa mga hindi mananampalataya. Minsan nahihiya ka sa isang hindi mananampalataya kasi mayaman siya. Ano ngayon kung mayaman sila, maski bilyonaryo, trilyonaryo sila. Pag wala silang Kristo, kailangan kanila. Kailangan mong i-share ang gospel sa kanila at i-share ang Daily Good Vibe channel sa kanila. God bless po.